Talagang gusto yata akong isabong ng Diyos sa Outer Sea. May tumagas na tubig sa bangka. Malulunod na yata ako. Xiao Man, paano ka napadpad sa bangka? Natakot akong mag-isa ka sa Outer Sea. Kaya sumunod ako para samahan ka. Ano bang lakas ng loob mo? Yakapin mo muna ng mahigpit ang bakal na tubo at huwag bibitaw. Kuya, tingnan mo. May umaahon na kung ano-ano. Ano ba yung halimaw na yan? Kailan pa nagkaroon sa Outer Sea ng ganitong klaseng halimaw? Kuya, papunta siya sa akin. Ako ang target niya, huwag mo siyang sagasaan. Huwag kang lalapit, tumigil ka dyan. Kuya, ano ba ang sinabi mo ngayon lang? Paano ba sila biglang tumigil? Hindi ko rin alam. Basta nagmamadali lang ako. Sumigaw lang ako ng biglaan, kuya. Tumuwid ang alimasag. Mankang, ngayon po ay pumunta ako para manligaw. Xiaosheng, ikaw na ang magdala ng munting handog na ito sa pamamanhikan. Kasi hindi maganda ang takbo ng negosyo ni Uncle nitong mga nakaraang araw. Pag nakaahon ako sa hirap na ito, babawin ko talaga ang dote. Kumpletuhin pati ang butas ng bangkang kahoy sa bahay nyo. Makakahuli ako ng ilang isda. Lumaman ang bangka, kaya ko pa rin yan. At sa pagkain naman, hindi ako magugutom habang sumusunod ako sa'yo. Ang anak kong babae, sulit na yung munting handog mo. Alam ng mangisda sa nayon nyo na gusto niya akong sundan. Ikaw na ang kumpletuhin ang aming dalawa minsan. Ano bang alam niya? Habang nandito pa ako. Huwag mong isipin na makakapasok ka sa pinto na ito. Sinabi mo na noon. Kapag pumayag ako, tanggapin mo ako bilang manugang. Ngayon, sino ba ang hindi nakakaalam na may sakit ang ama mo? Madalas uminom ng gamot ang nanay mo sa buong taon. Noon yon. Ngayon, kaya ko nang kumita. Kaya ko nang buhayin mag-isa ang buong pamilya. Ano bang ipang bubuhay mo? Ni isang bagong lambat, hindi mo mabili. Basta tumango ka lang. Maghihirap pa rin ako pero maibabangon ko ang araw-araw na buhay. Hahaha, kunin mo na ang dala mo at umalis ka na. Huwag kang tumambay rito. Tito, may dapat ding gawing hangganan ang mga kilos. Huwag mong isara ng lubusan ang mga salita mo. Ngayon, kahit hindi ako sumang-ayon, lalabas pa rin ako. Uncle Shen, palagi kang nagpapalit ng ihip ng hangin. Sa ngalan ng pagpapakumbaba ko sa inyo sa habang buhay na ito. Ikaw ay isa lang walang silbing itlog na lulutang sa dagat. Kung minamaliit mo ako ngayon, huwag kang magsisisi sa huli. Hahaha. Uncle Shen, narito ako para sa pag-alok. Young Master Haifeng. Bakit ikaw mismo ang pumunta? Maupo ka, maupo ka. Si Ginseng at Abalon. Nandito ang 280,000 cash na dagdag. Talagang marangya ang kilos ng pamilya Liang. Itong sirang bahay ko, napapatingin tuloy. Sa ginto na. Hindi ba ito ang anak ng pamilyang Gyu? Si Xiaosheng na laging nangungutang kung saan-saan. Haifeng, bakit ka nandito? Narito ako para manligaw. Ang munting bagay na ito mo. May lakas pa ng loob na pumasok sa pinto ng pamilya Shen. Hindi ka karapat-dapat kay Ziyu. Hindi ikaw ang may karapatang pumunta rito at mag-ingay. Tanungin mo si Uncle Shen. Tinatanggap ba niya ang manugang na katulad mo? Xiaosheng, huwag kang magkalat ng kalokohan dito. Hindi pa tapos ang usapan ni Ziyu at ako. Uncle Shen. Noong nakaraang buwan, tinanggap mo pa ang pera ko para sa pagkumpuni ng bangka. Ngayon, gusto mo nang bawiin ang mukha mo sa akin. Ililitaw mo ang galit mo dahil lang sa ilang pirasong basurang pera. Si Master Haifeng. Isang bangka lang, kaya mong tapusin ang 10 buhay ng pamilya mo. Narinig mo ba, kawawang loko? Umuwi ka na lang sa basurahan mong bangka at maghintay. Huwag mo akong salubungin, may pera ako at wala na akong pakialam. Pero sinusundan niya ako. At least hindi mo na kailangang magpalimos. Ikaw naman. Inilipat ni Haifeng ang gamit mo. Anong gulo ang ginagawa mo, ikaw na 3 ulo? Sabi ng tatay ko, papakasalan ko lang si Gu Xiaosheng. Alam ni Ziyu na hindi ka babagay sa pamilya Liang. Mayaman ang pamilya mo. Pero hindi kita kayang taasan ang tingin. Mankang. Ngayon, kailangan mong magbigay sa akin ng paliwanag. Nagagalit si Master Haifeng. Sandali siyang nadala. Babawin ko siya. Ziyu, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung sino man ang pipiga sa kanya ngayon, sasabayan ko. Xiaosheng, may ibubuga ka pala. Huwag ka lang nakatayo dyan at nagmamayabang. Diretsuhin mo ako, ano ba ang gusto mong gawin para pumayag ka? Sige, ang deepwater crab plate sa aming outer sea. Madalas nang nalulugi ka makailan. Ikaw ang magbantay magdamag. Kapag natigil mo, saka tayo mag-usap. Kapag hindi mo napigil, huwag ka nang magpakita ulit sa pinto. Malakas ang ulan sa outer sea ngayong gabi. Ikaw ang magbantay sa pila. Baka pati tao, hindi na makakauwi. Sige, ako na. Bukas, kung buhay pa akong makakabalik. Tito Shen, huwag ka nang magkunwaring wala kang narinig. Kuya Xiaosheng, may malakas na ulan sa outer sea ngayong gabi. Kuya Xiaosheng. Magbabago ang panahon sa outer sea ngayong gabi. Hindi ka pwedeng pumunta. Ina, hindi ako pupunta ngayon. Hindi ko na mababawi ang hiningang ito.
Patay na ang isang miyembro ng pamilya, tapos na. Hindi kita hahayaang magpunta roon para mamatay. Hindi lang ito para sa kung sino ang pakakasalan. Talagang tinatrato nila tayong parang putik na tinatapakan. Lunukin man o hindi, kailangan ko pa ring lunukin. Kung may mangyari sa'yo, talagang guguho ang pamilyang ito. Dahil malapit nang bumagsak ang pamilya. Kaya ako ang kailangang pumunta. Ina, hayaan mo na akong pumunta. Hindi ka ba pwedeng yumuko muna ng kaunti? Matagal na akong nakayuko. Ako na lang ang pupunta. Kasama rin akong titingin. Xiaosheng, ibalik mo ako. Ikaw talagang pasaway at walang pakundangang ito. Nandyan lang kayo, sina Haifeng at Mankang. Hindi nila ako napansin. Kailangan kong magmadali. At itago sa tangke ng isda. Mga lintik. Parang gusto talaga akong kunin ng langit sa outer sea ngayong gabi. Kapit lang sa crab rock, huwag kang bibitaw sa harap. Baka masira ang ilalim. Kapag may butas talaga, lagot tayo ngayong gabi. Paano kikidlat ang libing ng apoy? Baka may butas ang dagat at nakalusot doon. Ay naku, kuya. Hilahin mo ako agad. Bakit ka talaga sumunod, Xiaoman? Ang tapang mo rin talaga, ha? Kuya, natatakot ako na baka mag-isa kang pumunta sa dagat. Kaya sumunod na lang ako. Hoy, nasa outer sea tayo. Kapag nahulog ka, patay ka na. Kuya, natatakot ako. Yumuko ka lang dyan, huwag kang gagalaw. Kumapit ka ng mahigpit sa bakal na baras. Huwag mong bibitawan, naririnig mo ba? Wala na tayong magagawa para umatras. Nasa harap lang natin ang crab rock. Kailangan na lang natin itong tiisin at lampasan. Mali ang agos na ito. May gumagalaw sa ilalim ng dagat. Kuya, parang may nakatingin sa atin sa ilalim ng tubig. Huwag kang matakot sa sarili mo. Lagot tayo. Nasira ang hawla ng alimango. Kuya, umaahon na sila. Bumalik kayo. Kuya, kakainin talaga tayo ng halimaw sa dagat. Tapos na tayo. Alimango pa ba yan? Kaya nitong putulin ng diretsyo ang bangka. Kuya. Huwag kayong gagalaw, tumayo kayo dyan. Totoo, kanina lang gulong-gulo ako. Basta na lang sumigaw. Bakit sila biglang tumigil? Kuya, hindi na talaga sila gumagalaw. Lahat nagyelo. Tumigil. Na-activate na ang blood seal ng Panginoon ng mga dagat. Buong bisa isa sa tatlo. Lahat na nilalang sa dagat, dinggin ang utos. Na-activate na ang blood seal ng may-ari. Ang kasalukuyang saklaw ng utos ay 5 li. Lahat na nilalang sa loob ng dagat na sakop ng utos. Blood seal ng Panginoon ng mga dagat. Totoo ba ito? Hindi ako nananaginip. Kuya, sumusunod talaga sila sayo. Tumayo ng tuwid ang alimango. Ibaba mo ang pangil. Kailangang marunong kang umapak bago ka matutong sumayaw. Kuya, talagang nakikinig ito sayo. Pagawin mo pa siya ng iba. Pagpasayawin mo siya. Tumayo ka at maglakad ng pahalang ng 2 ikot. Tapos gumapang ka pabalik. Ang lupit nito kung sa dalampasigan ito. Pwede kong pag-coin-toss in ang alimanggang ito. Isang buong grupo. Kuya, kaya ba nitong sumayaw? Pagawin mo na ng sayaw. Tama na. Hindi siya unggoy ng sirko. Ang laki ng katawan. Hilaing pabalik yan, sapat na yan para sa buong taon na pulutan. Kahit mas malupit pa ang dagat na ito. Ngayon, kailangan nilang makinig sa akin. Huwag muna kayong gagalaw. Bumalik na tayo sa daungan ng maayos. Pag sumikat ang araw, bubuksan na ang pantalan at ang pamilihan. Napakalaking ghost-faced crab. Kailangang palibutan ito ng buong mangingisdang baryo. Kuya, mabibenta ba ito ng mahal? Mabibenta. May pambayad na kami sa gamot ngayong buwan. Baka may pambili pa tayo ng bagong sapatos mo. Kaya hilaing pabalik sa pantalan. Pag sumikat ang araw, yung mga taong minamaliit tayo. Panahon nang magbukas sila ng mata. Inay. Xiaoman. Magbabago na ang buhay ng pamilya natin simula ngayon. Halina kayo, tingnan nyo. Nahuli ng kuya ko ang halimaw sa dagat sa outer sea. Nabihag niya ito ng buhay. Diyos ko. 40 taon na akong nangingisda. Hindi pa ako nakakita ng asul na higanteng kabibe na kasing laki ng kalahating tao. Na alimango. Mas makapal pa sa hita ang 2 malalaking pangil na yan. Isang kagat lang. Kaya nitong basagin ang buto ng tao. Parang ginupit na 2. Umatras kayo ng 2 hakbang. Huwag ninyong itulak ang bagay na ito kung mainit ang ulo. Huwag kayong magtutulakan dito. Xiaosheng, totoo bang pumunta ka sa outer sea kagabi? Kung nadala mo iyan sa lungsod, napakalaki ng kita niyan. Boss Mankang, pinapabantay niya sa akin ang pwesto. Hindi lang ako makakahawak ng pwesto. Ang galing mo, nakuha mo pa ang munting kayamanan na yan. Ang lakas talaga ng kuya ko, solid. Hindi ba at sinabi ko na sayo? Lihim nating 2 ito. Hindi pa tapos ang sinabi ko. Pero nahuli na ako. Hahaha. Hahaha. Paano ba yan posible? Ikaw nabasag na bangkang walang pera at gasolina. Paano ka pa nabuhay?
Nakauwi ka pa mula sa maalong outer sea. Haifeng, sobra ka bang nadismaya? Hindi pa ako namatay sa dagat. Umalis ka na agad. Huwag mong harangin ang pampaswerte ko. Hindi yan basta-basta pwedeng basta mong hawakan. Kalagan mo ang lubid. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Lahat sa baryo alam yan. Ako ang nakahuli ng king crab na ito sa Shen family. Pinulot ko iyan na halos ikamatay ko. Ano bang inay iyan? Nasira ng baha ang king crab ng pamilya ko kagabi. Sira na ang lambat sa internet. Hahaha, narinig mo ba yon? Hindi kayang itago ng Shen family ang ganitong halimaw. Ito ang kailaliman ng dagat sa bahay namin. Si Haifeng na lumitaw mula sa dragon. Gusto mo bang mapahiya? Tinawag mo ba siya para sasabot siya? Kung gayon, ako na ang tatawag sa iyo para marinig mo. Malaki ang pamilya ko at malaki rin ang negosyo ko. 10 o higit pang milya ang lambat sa kailaliman ng dagat. Ang mga mamahaling huli sa dagat na ito. Hanggat walang nakasulat ang pangalan mo. Lahat ay amin. Sa inyo raw ito pumalaot ka ba kagabi? Hindi ka man lang nabasa ng alon sa outer sea. Sa anong karapatan mo inaangkin yan? Ano bang kaguluhan iyan sa madaling araw? Sino ang naglakas loob na itago ang huli ng pamilya Liang? Siya ang lalaking iyan na nakabasag na bangka. Na nagnakaw ng king crab ng pamilya namin. Kahapon wala naman kayong malaking bangka. Sa anong basihan niyo sinasabing sa inyo ang king crab? Sa ilalim ng mga patakaran ng kailaliman ng dagat. Pamilya Liang lang ang may karapatang mangisda. Ikaw na pobre. Sa anong lakas ng loob mo kinukuha ang huli sa kailaliman ng dagat? Ang mga patakaran ay itinakda ng pamilya Liang. Mga bagay na tumutubo sa dagat. Kung sino ang unang makapulot sa pampang, sa kanya na yon. Shen Mankang. Ito ba ang manugang na gusto mo? Isang magnanakaw na walang alam sa patakaran. Mukhang nagkamali ang isip ni Kuya Dongkuy. Ako na ang bahala sa kanya. At ang pulubi na hindi kailanman papasok sa pamilya bilang magnanakaw. Kayo bang pamilya Liang ay wala na ring hiya? Kapag may nakuha ang pamilyang Liang, agad kayong gagalaw. Dumating pa kayo sa pantalan para mangagaw. Zio, pabayaan mo na siya. Isa siyang magnanakaw ng yamang dagat. Ang huli ng pamilya Liang sa kailaliman ng dagat. Lahat may pulang marka bilang tanda. May pulang marka ba ang alimangong ito? Natanggal niya yon sa ilalim ng tubig. Ano namang kakaiba sa pulang marka? Ang patakaran ay patakaran. Sino ang mga ngahas humawak sa kanya? Makikipagpatayan ako sa kanya. Palibutan ang bangka ng 3. Hindi ibibigay ng hunyangong iyan ang king crab. Isama pati ang bangka at palubugin sa dagat, pakainin sa isda. Sino ang mga ngahas kumilos subukan nyo? Ngayon, sino ang mga ngahas sumampa sa bangkang ito para agawin ang mga gamit? Isasaksak ko sa puso ng sino man. Sapat na, para sa yamang dagat, magsasaksakan pa ba tayo? Inakala ninyong maaapi ng pamilya Liang ang mahihirap. Kung akala mo ay puro lakas lang ang puhunan mo sa pagkain. Kung ganoon, magtakda tayo ng tunay na laban sa dagat. Para matahimik ng tuluyan ang bibig mo. Xiaosheng, hindi ba matigas ang ulo mo? 3 araw lang, tingnan natin kung sino ang lalabas sa dagat. Ang mga inangkat na napakabihira at mahal, nagiging kayamanang tunay. Sino ang panalo at talo, mamaya na natin malalaman. Huwag mong sabihin wala akong alam na may. Dilim ng loob mo. Sige, ikaw na ang panalo. Ang kasal ni Crab King ay para sa'yo. Hindi na ako makikialam pa. Matatalo ka at mapapalayas ka. Ano ba ang ipinagpapatalo mo sa kanya? Sa sirang bangka lang niya. Isang bugso lang ng alon, pwede nang maging pakain ng ilalim ng dagat. Kuya, ano ba ang ginagawa mo? Dahil pakakasalan din naman ako sa pamilya Liang. Bakit ko pa pagbubuhusan ng pagod ang dukhang iyon? Tatay, manahimik ka nga. Hindi ibig sabihin na pwede na lang niyo itong bilhin at ibenta. Na parang karaniwang gamit. Huwag kayong matakot sa kanila. Paniwala ako sa tibay mo. Bitiwan mo ang kamay mo at lumaban ka. Ako na ang bahala sa bahay. 3 araw. Sino ang palihim na gumagalaw? Huwag mo akong sisihin kung babawi ako. Hahaha. Yeah. Ang matigas ang bibig, mahina ang depensa. Sabihan mo ang mga tao mo na humanda. Huwag mong ipahiya ang pamilya Liang. Huwag mong dumisan ang pangalan ng pamilya Liang. Sa tingin mo ba, makakalusot ka lang at makakalamang sa akin? Hindi ka na makaahon pa. Ano ba ang halaga ng bakal na bangka? Kung sino ang may matibay na buhay sa Dragon King, siya lang ang kakain. Hintayin mo akong maisama ang mga kasama at makabalik. Kapag nagmakaawa ka, baka sakaling pagbigyan ka ng pamilya Liang. Hindi ko sila hahayaan. Kahit isang hibla ng buhok ng pamilya Gu. 2 timba ng diesel at 3 pirasong durog na yelo, Boss Wang. Pupunta ako sa malayong dagat para manghuli ng mga bihirang huli. Xiaosheng, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Maaga nang nagbanta ang pamilya Liang. Sino ang mga ngahas magbenta sa inyo ng langis at yelo? Bukas pa lang, gulong-gulo na kayo sa pantalan. Ang mga tao ng pamilya Liang. Kahapon, sa harap ng buong nayon, tapos na ang usapang kasunduan. Ngayon naman ay palihim na nila tayong sinasara ng daan. Hayaan niyong sila ang sumugod sa akin. Huwag na kayong madamay pa. Xiaosheng, tanggapin mo na ang pagkatalo. Ibigay mo ang Crab King sa pamilya Liang. Kumain lang tayo ng lugaw ng payapa, ayos na. Inay, huwag na kayong makialam. Ngayon ko na inako ang kasalanan. Buong pamilya habang buhay. Kailangan yurakan nila yung Haifeng sa puti. Kuya, pinulot ko ang bote at ipinagpalit sa candy. Hindi mo matatalo ang mga masasamang loob. Uminom ka muna ng matamis para lumakas ang loob. Kapag nakabalik si kuya na may dala ng huli mula sa dagat.
Papakainin ka niya ng asukal araw-araw. Malalim ang pasok ng tubig sa bangka ng pamilya Liang. Hindi talaga sila makakapasok sa madilim at mabatong lugar na ito. Wala akong radar. Gusto kong manalo. Kaya kailangan kong pumasok sa lugar na kahit sino ay takot lapitan. Sa bungad ng impyerno para humanap ng pagkain. Kapag wala pa rin ako mamayang gabi, talagang wala na akong pag-asa. Ano naman ang halimaw na yon? Ang laki na, halos kasing taas na ng kalahating tao. Asul pa ang shell. Hindi ba't minamaliit mo ako? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tawag sa paglabas ng Dragon King sa dagat. Ang mga alalay ng pamilya Liang. Gustong makita ako sa loob ng dagat. Ako ngayon. Kahit mabasag pa ako sa batong ito. Kukunin ko pa rin mula sa ilalim ng tubig ang bagay na ito. At ililigtas ko. Yakyat niyo ako. Kahit dragon pa yan. Ngayon. Kailangan ding mapunta sa aking sirang bangka. Tama si Kuya Feng. Grabe, itong mahirap na tuluyan ng nababaliw. Lahat iyan ay mga kayamanang nakabaon sa dilim. Naglalakas loob pa siyang ipasok ang bangka. Pati radar, wala sa binatbat ang sirang bangka niya. Isa pang hampas ng alon. Tiyak na mabubutas ang ilalim ng bangka sa batuhan. Tamang-tama. Mas mabuti nang dito na lang tayo magbantay. Kapag lumubog ang bangka niya, babalik tayo para kunin ang gantimpala. Huwag puro yabang. Tingnan mo nga siya sa butas niyang lambat. Parang may nahila siyang kakaiba. May isang bugso ng asul na liwanag sa ilalim ng dagat. Yakyat niyo ngayon. Naku, talagang ang malas. Saan galing ang napakaraming alimasag na ito? Nakasalubong lahat sa bungad ng lambat. Hawiin niyo nga, bilis. Sa akin kayo makikinig. Luwagan niyo lahat ang kawil. Agad na umurong. Nakakabigla. Ang asul na higanting ulang sa malalim na dagat. Ito. Ngayon ko lang narinig sa matatandang marino. Hindi ko inakalang nakatago pala ito sa ilalim ng batuhan malapit sa baybayin. Huwag niyo akong galawin, humiga lang kayo ng maayos. Hahaha, durog na durog. Basta durugin niyo. Ang perang nakuha mo sa kulay asul mong shell. Sapat nang makabili ako ng 10 ganitong sirang bangka. May multo na raw si Kuya Feng. Hindi pa lumulubog ang bangka ng pobreng batang iyon. Bumalik pa siyang buo at buhay. Muntik pa siyang magpagulo sa speedboat niyo. Tingnan niyo, buhay pa at nakabalik pa siya. Anong klaseng malas ang tumama sa batang ito? Paano ang bihirang mga huli ay puro sa bangka niya tumatama? Yun malinaw na ngayon. Ang asul na higanting ulang. Kayong pamilya Liang, kaya niyo ba talagang bilhin ang malaking bakal na bangka na ito? Bumalik ka at sabihin mo sa iyong ama. Ihanda niyo ang pera para sa kabaong. Tapos na sa inyo ang pamilya Liang. Kuya Chaosheng. Itong asul na ulang, direkta mo na lang ibenta sa akin. Magbabayad ako ng 20,000 piso na cash. Magdagdag ka na ngayon ng pera. 20,000, magbibigay ako ng dagdag. Mabait din naman ako, di ba? Itong abnormal na shell na bughaw. Diretsong kukunin ng malaking hotel sa lungsod. Bilang pambihirang yaman ng tindahan. Magbabayad ako ng 2,500,000. Mga boss, sandali lang. Hindi ko ibebenta ang huli na ito. Hindi pa tapos ang aking usapan sa pakikipagsapalaran sa dagat ng pamilya Liang. Dapat manatili sa akin ang ulang na ito. Bilang panagot sa ating usapan. Ulang lang ang sisirain. At gagawin ko kayong ganito. Mukhang kakaiba ang bagay na ito. Baka maruming tubig ito. O lasong mutasyon. Kapag kinain mo iyan, baka ikamatay mo. Tama ang sinabi ni Young Master Haifeng. Talagang hindi ko pa ito nakikita. Mas mabuting maging maingat. Layang Haifeng. Bukod sa pagkalikot sa likod ng iba. At pangangagat ng wala sa lugar, ano pa ba ang kaya mo? Kung takot kang matalo. Luhod ka ngayon at 3 beses na yumuko sa akin. Habang naririto pa sa pantalan ang pamilya Liang. Ikaw na kawayan na ito. Hindi makakabenta. Huwag mo na siyang kausapin ng kalokohan. Si Mankang ay tatawag mamayang gabi sa bahay. Tiyak na may gagawing masama ang pamilya Liang ngayong gabi. At naglakas loob ka pang sirain ang bangka. Ngayong gabi, hindi ako matutulog. Diretso ako sa dagat. Bago magliwanag ang langit, lubos kong dudurugin ang mukha ng pamilyang Liang. Haifeng ng pamilyang Liang. Naghihintay pala rito ang ulupong na to. Gusto kong ilibing ako sa dagat. Sasamantalahin ko ang bahaging ito ng dagat. At baliktarin ito hanggang sa pinakailalim. Liang Dongkui. Akala mo ba kapag pinutol mo ang lubid ko? Mapipigilan mo na ako. 20 taon na akong naghihirap. Kahit dukutin mo pa ako ngayon at ilagay sa lig ko ang kutsilyo. Hindi mo pa rin ako mapapatigil sa pangingisda. Harangin man ng punong ulan ang daanan. Babalik man ako sa pantalan o makabangga man ako, bahala na. Ikaw ang pumili. Hahaha. Ang dagat ay sa langit. Hindi yan imbudo ng pamilyang Liang. Akala mo ba talaga kaya mong takpan ang langit sa isang kamay? Sa dagat na to, ang pamilyang Liang ko ang langit. May balak akong pumunta roon sa malalim na lambak ng dagat. At tingnan ko kung ilang minuto ka mabubuhay sa dilim. Sinasabi nilang ito ang 3 dagat. Ngayon, gusto kong pasukin at guluhin yan. Narinig ko sa isang matandang mangingisda dati. Nasa siwang ng malalim na lambak ng dagat may nakatagong gintong leopardo. Itinulak ako ng pamilyang Liang sa bingit.
Kaya sa bitak ng bato, gagawa ako ng daan palabas. Mukhang buong pugad niya ng gintong leopardo. Talagang tumama ako sa jackpot ngayon. Xiaosheng, talagang nangahas kang tumakas sa ilalim ng tubig. Bilisan mo. Ihagis mo ang lahat ng nakuha mo palabas. Iyan, Haifeng ng pamilyang Layang. Nakarating pa ako sa ganitong punong-puno ng malalim na lambak na lugar. Pero sinundan mo pa rin ako. Huwag kang magpakabida, Haifeng. Bro, ito ang natirang espasyo para sa'yo. Kung magsasalita ka pa ng isa pang salita, ang kahoy mong bangka, huwag mo nang asahang makukuha pa. Ayokong sayangin ang oras ko sa'yo. Ibigay mo ang nasa ilalim ng tubig. Bibigyan kita ng daan pabalik sa pantalan. Huwag kang mangarap. Puro bagong bihirang abalon ang ilalim ng tubig. Ikaw na Liang, ibigay mo na ang buong yaman mo kapalit nito. Hindi rin ako magbebenta ng kahit kalahati. Huang Mao, kunin mo ang mga kagamitan. Kapag sumisid pa siya ulit, huwag mo na siyang paakyatin. Tatay. Dalawang malalaking barko ng magkabilang panig ay papunta na sa gilid ni Chen Jiang. Gusto ba nilang patayin siya? Ano yung kalat-kalat na sigaw ninyo, mga bata? Si Xiaosheng mismo ang pumunta sa tatlong dagat. Ano ang kinalaman namin doon? Huwag mong sabihin na hindi sasali ang kuya ko. Kaya ng kuya ko na talunin ang lahat ng dambuhalang halimaw. Kahit ikamatay ko pa ito. Hindi ko hahayaang agawin nila ang kalahati ng libre. Tama na. Kung mang-agaw ng mang-agaw ang mga isda at karne na to, kakagatin nila ang tao. Ngayon, kahit buto ko hindi na yata matitira. Sa pag-urong, sa akin lahat. Huwag kayong gagalaw sa pag-urong. Kuya Feng. Wala na ang batang ito. May dala siyang malaking supot ng kung ano-ano. Bilisan niyo, banggain siya. Durugin ang lumang bangka niya. Ihulog sa dagat ang lahat. Saka natin dahan-dahang isasalba ang mga itim na paa ng alimango sa ilalim ng dagat. Pulutin niyong lahat. Harangan ang tatlong spiral na sagwan niya at tuluyang ikulong. Anong nangyayari? Huang Mao, ikaw na cute. Hindi ba malinaw kung bakit kahit isang bangka hindi mo mapatakbo? Pagandahin mo siya ng 3 ulit. Tumigil ka nga dyan, ano ba ang gagawin mo? Nabigla si Kuya Feng. Hindi ko alam kung saan galing ang malaking kumpol ng bulok na alimango. Itali natin ng 3 ulit ang mga Manila rope natin. Naipit sila yung Haifeng. Ni hindi tatanggapin ng langit ang hambog na ito. Talagang palutang-lutang ka na lang sa dagat, magpahangin ka na lang. Gumawa tayo ng 6 na golden-edged abalon. Ito ang bukang bibig ng mga matatanda noon. Hindi ko akalaing makakabalik siya ng buhay mula sa kuweba. Nanalo ang kuya mo. Marami ang naiuwing panalo ng kuya mo. Malalaking gintong ingot. Lutang na ang lahat ng masasamang Liang. Talagang sinuwerte ang hikahos na lalaking ito. Napakalaking golden-edged abalon na ito. Kahit ibenta pa sa malaking hotel sa syudad, kikita pa rin ng malaking halaga. Sa laki ng kargang ito, gusto mo pang itaas ko ang malaking huli na nakakabit sa winch. Para makita niya ng maayos. Ang 200 kilong deep sea red spotted king. Tingnan ko nga. Ang ilang piraso ng abalon mo. Kaya mo bang tapatan ako? Ang malaking isda ng mga Liang na ito. Boss Dong Kui. Talagang malaki ang pulang telang iyon. Pero tatapatan ng 5 ulit na presyo ang golden-edged abalon. Hindi mo man lang makita ng malinaw. Ni bihira ni presyo. Nanalo si Xiaosheng. Narinig mo ba, tatay? Ginawang ebidensya ang buong code head. Talo si Xiaosheng sa sugal sa dagat. Sabihin mo ng malinaw sa lahat ang usapan ng kasunduan. Itong si Boss Dong Kui. Sa harap ng buong nayon, wala na rin akong magagawa kung magsisi ako. Kapag dumating ang malas, kahit kainan wala kang maasahan. Mangahas kang ipakasal ang anak mo sa kanya. Bukas, sisirain ko ang daan papasok sa inyo. Lasapin mo na lang ang hangin hilagang kanluran. Nasa iyo na ang panalo, Xiaosheng. Pero ang kasal, kailangan ng pera. Gusto mo ng bangka, pero wala kang kahit ano. Hindi ko pwedeng itulak si Ziyu sa hukay ng apoy. Ipinalit ko ang buhay ko at nanalo ako sa sugalan. Hindi ka pwedeng maningil sa harap ng lahat. Ha. Talagang mahirap ka lang. At ano naman kung nanalo ka? Ni pambili ng sigarilyo sa bulsa wala ka. Sino ang mangangahas na ipakasal ang anak na babae niya sa isang tulad mo at magdusa? Ako ang pagmamaliitin nyo dahil wala akong pera at bangka. Kung ganoon, bukas pupunta ako sa syudad. Ipagpapalit ko ang batch na ito ng kalakal sa totoong ginto, pilak at pera. Bibili ako ng totoong bakal na bangka. Babalik ako at ipapakita ko sa inyo. Talagang naglakas loob ka pang ilabas ang mga basurang ito. Dito sa syudad. Pang high-end na bentahan ito. Hindi tulad ng basurang dala mo. Pati mga isdang galing probinsya, gusto mo ring ibenta rito. Kasama na ang 8,000. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Bitawan mo ang mga kamay mo. Ito ang premium na kalakal na pinagtindig ko ng buhay. 8,000 pa nga, kulang pa rin. Huwag mo akong bastusin, hampas lupa. Kung ayaw mong kumain, aba. Wine o inumin man lang, buksan mo naman, binatang mayaman. Matagal na kitang kinakausap ng maayos. Hanggat ako ang magsalita. Walang tatanggap ng gamit mo. Diyos ko.
Ghostface Crab King at Blue Giant Lobster. Premium na huli ito na pang-display sa tindahan. Lumayo kayong lahat. Akin na ang 3 kahong ito ng kalakal. 50,000 para sa Crab King. 40,000 para sa Lobster. At ang 6 na golden-edged abalon na yon. Diretsong 800,000 ang alok ko. Gusto ko lang ng dekalidad na paninda. Bahala ka kung saan mo nakuha. 17,000 cash, kuya. Magbigay ka ng paunang bayad, tapos buwagin mo na agad ang mesa. Ako ang anak ni Liang Dongqui. Kampo namin ang kalaban niya. Ang pagbili sa paninda niya ay pagkalaban sa pamilyang Liang. Ano bang akala ni Liang Dongqui sa sarili niya? Hayaan siyang dumaan dito mismo. Pareho lang ang magiging kita ko. Guardia, ilabas ninyong 2 ang mga yan. Boss, bentahan mo na ako ng 17,000. Pero hindi ako tatanggap ng bayad sa utang. Cash talaga ang gusto ko, yung totoong pera. Sige na, bata, ang lakas ng loob mo. Ikaw ang gusto ko. Ang tapang mo, sobra naman. Pag may nahuli kang magandang paninda, diretso mo agad dalhin sa akin. Sapat na ang silbi mo, boss. Kapag may nahuli akong malaking huli, diretso ko itong dadalhin sa likurang kusina ng hotel mo. Boss Liu, yung bangka mong bakal ang tingin ko na. Magkano ang presyong ibibigay mo? Ngayon mismo, kukunin ko ang buong halaga ng cash. Xiao Sheng, umalis ka na. 3 salita na ang pamilyang Liang. Sino mang mangahas na ibenta sa iyo ang bangka. Mula ngayon, sa pantalan wala nang tatanggap sa kanya. Pati isang patak na langis. Hindi na mapapamahalaan ni Liang Dongqui ang iba. Hindi niya mapipigilan ang matandang butokong ito. Xiao Sheng, yung bangkang ibinaba mo. 800,000, tatanggapin mo ba o hindi? Kung kaya ng bangka na makalabas sa outer sea at humarap sa malalaking alon. Ano bang hindi ko tatanggapin? Sa buhay na ito, ang pinakanatatakutan ko, Xiao Sheng, ay iyong mga baliw na Liang. Medyo luma na ang bangka. Pero ang makina, walang diferensya. Maluwag din ang kubyerta. Lagyan mo lang ng konting ayos, kayang humatak ng malaking huli. Ibigay mo ang pera. Ngayon, iyon na ang bangka. Perwisyo ka. Umagang-umaga, naisahod ko na ang salita. Kung ipagbili mo sa batang iyan ang bangka. Hoy, ang bangka ay sa akin. Malaya kayong bumili o magbenta, wala na kayong pakialam ang pamilyang Liang. Subukan niyong sumalpok sa akin. Ang bangkang ito ang buhay ko. Sinong makangahas na umabante pa? Diretso kong dudurugin ang bungo niya. Nasa dagat ka pa lang. May malaking bangka na ang kuya ko. Ang bangka ng kuya ko ang pinakamagaling sa buong ngayon. Tumigil. Nagpunta na sa bahay ang mga tao ng babaeng Xiao Sheng. Dinala ko na rito si Xiaoman. Talagang ikaw ang bumili ng bangkang ito. Kapag pinaandar na yan, hindi na maibabalik. Pag sinuong ng makina, sasabog agad ang tangke. Isa lang itong basurang bangka. Tumahimik ka. Mas matibay ang undercarriage nito ng 100 ulit kaysa sa bangkang kahoy. At ikaw ang sakto pang dumating. Ngayon mismo, ipapakita ko sa iyo, Liang Haifeng. Itong pobreng mukha. Panoorin mo kung paano ako, Xiao Sheng, magpapalubog ng malaking bangka at kikita sa dagat. Si kuya, nagdala ng malaking bangka para pumatay ng halimaw sa dagat. Manugang, tingnan mo nga. Ang bilis ng takbo ng malaking bangka. Hindi tama ang kutob ko. Bakit ganoon kagulo ang agos ng tubig sa bahaging ito ng dagat? Sa ilalim ng napakalaking alon na yan, hindi yan karaniwang kumpol ng isda. May kislap sa ilalim ng kubyerta. Iyon ang malaking huli ng bluefin tuna. Ang ganitong huli, ibinibenta sa syudad ng pakilo. Mas mahal pa sa ginto. Diyos ko, parang hinagis na ginto ito. Diretso itong bumangga sa unahan ng bangka ko. Hindi na gumagalaw ang makina. Napakalaki ng isdang ito. Kayang tumaob ng lakas na yon ang lumang bangka. Kakabili ko lang ng bangkang ito, hindi pwedeng lumubog. Ang galing ng lalaking may asul na kabibe. Itigil mo agad. Seryoso ba kayong ganyan sa akin ngayon? Kahit ibenta na lang itong lumang makina bilang kalakal na sira. Kailangan ko ring hilahin ka papasok sa silid ng apoy at tubig. Ang bahaging ito ng dagat ay nasa ilalim na ng pamamahala ng pamilyang Liang. Umalis ka rito agad. May kagamento sa bangka ni Ginoo. Sa pamilyang Liang ang dagat na ito. Dilatin mo ang mga mata mo at tingnan mo kung may isda pa sa ibabaw ng tubig. Isang piraso nga, hindi mo pa mahuli. Hindi pwede. Ni isang piraso, hindi na niya mailalagay sa bangka niya. Banggain mo siya. Hindi pwedeng makauwi siyang buhay. Haifeng Liang. Busog na ako. Panahon ng umuwi sa daungan. Ikaw, isama mo ang malaking bakal mong bangka. At dahan-dahan mong lunurin dito si Haifeng. Haifeng Liang, kapal ng mukha mo. Pinalitan ko na ang malaking makina. Ikaw at ang bobo mong bakal na bangka. Hindi na nga makapasok pati usok ng bangka ko. Umuwi ka at sabihin mo sa tatay mo. Ang mga patakaran sa dagat na ito. Mula ngayon, apelyido ko na ay Gyu. Xiao Sheng ka talaga. Ang bangkang binili ko lang kanina hapon, inilabas na agad. Hindi pa man kalahati ng daan, tumigil na ang makina sa gitna ng ilog ha. Paano ba nahuli ng lalaking ito ang ganito kalaking isda? Buong buhay ko nang nangingisda. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalaking gold puffer. Xiao Sheng, ano ito? Diretso mong hinila ang kayamanan ng Dragon King papunta rito. Bumalik na ito. Malinaw na sa lahat. Isang 3 metrong bluefin tuna king. Ang mga bakal na bangka ng pamilyang Liang. 3 araw ng palutang-lutang sa dagat. Kahit anino ng isdang ito, hindi man lang nila nasilayan. 3 metrong bluefin tuna king. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito.
Buong buhay ko nang nangingisda. Hindi pa ako nakakita ng kasing laki mo. Ito ang kayamanan ng Dragon King. Naibalik na. Mga kapatid, Xiaosheng. Ang astig ng tawag mong ito. Isang isdang nagkakahalaga ng 1,000,000. Dadalahin ko ito sa pinakamalaking subastahan sa buong lungsod. Kapag tumango ka, kukunin ko agad ang pera. 1,000,000 ang batang ito, kalahating araw lang sa dagat. Kumita na. Pera na hindi ko kikitain sa 10 buhay. 1,000,000 agad, saktong-sakto. Haifeng Liang, di ba ang sabi mo mahirap ako? Ang perang nasa bulsa ko ngayon. Sapat na para bilhin ang buhay ng buong pamilya mo. Hindi pwedeng ibenta. Ang isdang ito ay mula sa pamilyang Liang natin at sa ating pampang ng isda. Boss, hindi mo pwedeng tanggapin. Kung sino ang makahuli nito, sa kanya na yon. Kung haharang ka pa. Pati negosyo mo, bubunutin ko sa ugat. Kumpletong bodega, tiyuhin. Ako, si Xiao Shengyu, formal na nandito para magpakasal at magpakasal sa inyong pamilya. May 1,000,000 sa kahong ito. Sapat ba ito para bilhin ang buong lambat ng pamilya nyo? 1,000,000, ikaw na bata ka. Talaga bang sa kalahating araw lang kumita ka na ng ganyan karami? Lahat ng ito ay pangsuyong regalo kay Ziyu. Xiaosheng, binili mo ang bangka kahapon. Ngayon, may dala ka na namang napakaraming pera. 100,000, huwag kang gagawa ng kahiyahiyang kalokohan. At para sa'yo, huwag kang mag-alala. Malinis ang perang ito. Sa sarili kong galing ko itong nahuli sa dagat. Ngayon, maayos at marangal kitang lalapitan at hihingi ng kamay ng anak ninyo. Mankang Shen, mangangahas ka bang tanggapin ang perang ito? Gagawin mo ba talaga ang kasal na ito? Ngayon din, gigibain ko ang bahay nyo. Ngayon, bukod sa mga asong nakakahol lang. Ano pa ang magagawa mo? May pera at may bangka ako. Ano ka ba sa tingin mo? Master Haifeng. Mali ang sinasabi mo. Ngayon, ang pantalan ang pinakamalakas kumita. Kapitan. Talagang pera lang ang alam. Bayaran mo ng 1,000,000 si Mankang, saka kita palalayasin. Utang ng pamilya niyo sa pamilya Liang ang malaking utang na yon. Hindi pa bayad hanggang ngayon. Kuije. Sabi noon, matatapos ang bayad sa bangka bago magtapos ang taon. Hindi ka pwedeng mamilit ng utang ngayon. Liang Dongkui, ikaw. Iyan na lang ba ang alam mong paniningil at pamimilit? Magkano ang utang niya sa'yo? Ngayong araw, isasama ko pa ang tubo. At ihagis ko sa mukha mo. Huwag kang bigla-bigla, hahaha. Kung matigas ang ulo mo, laruin na natin ito ng malaki. Sa ilalim ng Dragon King Trench sa Outer Sea ay may daan-daang taong gulang na ambergris. Samsamin niyong lahat. Kalahati ng karapatan sa operasyon ng pantalan ng pamilya Liang ay iyo. At ang lahat ng utang ng pamilya Shen ay ikakansela. Hindi pwedeng sumagot si Xiaosheng habang buhay pa siya. Sa Dragon King Trench, puro malalakas na agos. 8 oras pa nga, di ka makakalabas. Hinahanap mo ang kapahamakan. Ihanda ang kontrata. 3 araw mula ngayon, huwag kang atras. Xiaosheng, nabaliw ka na ba? Hindi lugar ng tao ang Dragon King Trench. Kunin natin ang pera at pumunta na lang sa lungsod para mamuhay ng payapa. Hindi ba pwede? Si Yu, pakinggan mo ako. Nasa pantalan ang ugat ng pamilya Liang. Basta hindi sila bumagsak. Saan man sila pumunta, laging may hahabol at kakagat sa kanila. Kailangang bunutin ko ang ugat nila. Kuya, itatabi ko sa iyo ang pinakamatamis na candy. Kapag nakain mo na yon, wala ka ng katapat sa buong mundo. Pagbalik ni Kuya, magpapatayo tayo ng pinakamalaking bahay sa pantalan. Xiaosheng, tigil na. Ngayon dudurugin ko ang lumang bangka mong ito. Hanggang maging kahoy na kalat. Kuya Feng, sa unahan na ang Dragon King Trench. Puro malalakas na agos. Huwag ka nang humabol, ibinibigay mo lang ang sarili mo sa kamatayan. Liang Haifeng. Bukod sa bakal mong bangka na ipinagmamalaki mo, na minana pa sa ama mo. Ano pa ang meron ka? Ngayong araw, pupunta ako sa Dragon King Trench. Kung may tapang ka, sundan mo ako. Mukhang naging baha ang tubig na ito, ah. Talagang gusto mong wasakin ang tabla ng bangka ko, ano? Hindi ba? Ang larong balik ng 500,000 ko. Hindi pwedeng masira dito mismo sa bulok na kanal na ito. Masyadong malakas ang agos sa ilalim. Kung walang bakal na bakalang pangkabit, hindi ito lulubog ng maayos. Ngayon, kahit durugin ko pa ang bawat bato sa ilalim ng tubig, kukunin ko pa rin ang natitirang ambergris. Ipapahid ko sa mga mukha nyo. Natagpuan ko na. Ito ang malaking kayamanang kumikinang. Kapag iniahon ito sa ibabaw ng tubig, kalahati ng pantalan ng pamilya Liang. Sa akin na. Umalis ka. Huwag gumalaw. Pigilin ang mga mahabang nilalang sa ilalim ng tubig. Maliit at cute, tumigil ka nga riyan. Agad na magtuwid ka. Lumayas ka dyan. Huwag mong harangan ang daan ko sa pagyaman. Nagtiis ako sa hirap sa loob ng 20 taon. Ito na ang huling hila. Walang sinuman ang makakapigil pa. Itaas mo ako. Ikaw na batong tanga sa ilalim ng dagat. Mas matigas pa sa buhay ko. Ayokong mabuhay na ako. Ngayon, ilabas mo ang tubig. Sige, Liang Donggua. Hindi mo na makakaila to. Kuya Feng, tingnan mo nga. Hindi tinatablan ang binatang yan. Yung makinang nabagay sa tabla. Siguradong isa yan. Ang dragon na tumatanda ng 100 taon, malaki ang halaga. 100 milyon.
Xiaosheng, ikaw na hamak na pulubi sa basang kanal. Ang yamang to, hindi mo karapatang humawak. Xiaosheng, ibalik mo agad ang nawawalang gamit. Ni isang salita, wala kang maibubuga. Ngayon din, dadaan ako sa ibabaw mo. Lahat ng uod sa ilalim ng dagat, iangat nyo. Higpitan nyo ang mga tornilyo ng bakal na bangka. Haluin nyo hanggang 3 milya. Bakit huminto ang bangka? Kuya Feng, puno ng itim na ahas ang tubig. Kinain na ng husto ang mga tornilyo. Wala nang hatak ang bangka. Umikot. Tatakutin tayong malunod sa batuhan. Layang Haifeng. Pakainin mo na lang ang mga ahas dagat na yan sa Outer Sea. May dalang kayamanan ako pauwi. Para maubos na ang kabuhayan ng pamilya nyo na Liang. Xiaosheng, buhay ka nga talagang bumalik. Zio, huwag kang mag-alala. Nasabi ko na. Kung kailangan kong isugal ang buhay ko para maibalik ang araw namin. Hindi na kami muling lulugmok sa dagat. Mankang, malinaw ba sayo? Ito ang gusto nila yung Dongqui. Ambon ang dragon na 100 taon. Hindi pantay ang guhit ng balat ng pagkain to. Mahigit 100 taon nang nasa ilalim ng dagat. Xiaosheng. Talagang kinuha mo pati ang ninuno sa Dragon King Trench. Pati ugat, hinango mo. Kuya Xiaosheng, ano pa? Kasama ka na ng bakal naming bangka ng pamilya Liang. Bakit ikaw lang ang nakabalik? Kung gusto ng anak mo banggain ang bangka ko. Siya mismo ang sumalpok sa pampang. Barker sa barko ng Dragon King Trench, nayahon ko na. Kalahati ng karapatan sa negosyo, ibigay mo agad sa akin. Sa pantalan, ako ang batas. Pigilan niyo siya. Kunin niyo ang ambon ng dragon. Tingnan ko kung sino ang lalaban para sa kanya. Liang Dongqui, sino ang mga ngahas sumulong kahit kalahating hakbang ngayon? Tatamaan ko agad ng isang saksak ang lalamunan niya. Sa Dragon King Trench, pati buhay ko, isusugal ko. Hindi ako takot na damay ang buong pamilya nyo. 166,680. Lahat kayo, tumigil. Tingnan ko kung sino ang gagalaw. Ni isang hibla, hindi gagalaw ang kapatid ni Xiaosheng. Boss Jin. Ito ang pinagkukunang yaman sa aming pantalan. Ikaw na may-ari ng sari-sari store sa baybayin. Huwag mong pahabain ng sobra ang kamay mo. Pinakamainam na espesyal na kapatid mula sa malalim na dagat. Magbabayad ako ng 3 milyon na paninda. Boss, mukhang may panlilin lang ang batang to. Ang panalong pustahan. Dapat sa pamilya Liang napupunta ang kargang to. Liang Dongqui, hindi mo kayang tanggapin ang pagkatalo. Kung may magtangkang galawin siya ngayon. Box. Gagawin kong bakal na basurahan ang lahat ng bangka ng pamilya Liang. Mankang na tagapamahala. Utang niyo sa lumang bangka ng pamilya Liang ay 10,000. Ngayong araw, sa harap ng buong nayon. Ako ang babawi at magbabayad para sa'yo. Mula ngayon, Zio. Ako ang asawa ni Xiaosheng. Kung mangahas ka pang hawakan ang usapin ng kasal niya. Pumunta ka sa bahay ng Liang para maghasik ng gulo. Hindi pa tayo tapos. Ay, buhay ko. Xiaosheng, ang laki ng kinita mo ha. Lahat ng perang ito sa akin na. Zio, uwi na tayo. Tapos na ang lahat. Ang bakal na bangka natin bumangga sa bahura at lumubog. Mga kapatid, umaasa lang tayo sa rescue ring. Kaya lang nakasagi pa tayo ng buhay. Walang silbi. Pinakamagandang bakal na bangka. Pinakamatigas na salpok. Kahit mga sirang bangka ng panggatong, di rin makakapigil. Dinala na ni Scarface Kiang ang mga tao. Maglalabas ako ng 5 milyon para maghanap ng tao. Ngayong gabi. Gawin niyong maglaho ang pamilyang Gu mula sa pantalan. Ang dami palang pera. Kuya, ang Dragon King sa ilalim ng tubig. Kinuha na ba niya? Ang perang ito makakabili na ng 10,000 kilo ng prutas at candy. Bukas, ihahatid ka ni Mayor. Isasama ka niya sa lungsod para magpatingin. Gusto kitang maging tunay na tagapagmana ng pantalan. Ang pinakapormang binata. Zio, tumakbo ka na. Dinala nila yung Dongqui si Scarface Kiang mula sa Outer Sea. Nakarating na siya sa pantalan. Naka-anchor na ang malaking itim na barko. Kasama ang lahat niyang tauhan. Scarface Kiang. Iyong nasa Outer Sea. Siya ang espesyalista sa pang-hold up ng mga cargo ship. Nababaliw na talaga sila yung Dongqui. Zio, hindi ako alis. May dala silang mga bagay. Kunin mo ang itak. Hindi natin sila kayang tapatan. Kayo, tumakbo na. Ako ang pupunta sa pantalan para salubungin sila. Isama mo sina Itay, Inay at Xiaomai, tumakbo kayo papunta sa likod ng bundok. Pumunta kayo sa alkalde ng baryo. Sila yung Dongqui nasa sarili niyang teritoryo. Kahit isang dukhang tulad natin, di niya pag-aksayahan ng tingin. Ako pa ang kailangang magpakumbabang lumapit. Malupit ang dating ng batang iyon. Ngayong gabi, ibaba natin siya. Ang lahat ng naagaw natin, ibabalik sa'yo. Bagsak ka, ang 300 metro paabante. Iyong sira-sirang bahay ng batang iyon. Kapag nakuha na natin siya, ang nasa bahay nila, ibibigay na sa mga kapatid. Hahaha. Scarface Kiang, gusto mo ang buhay ko. Di na kailangang umakyat sa bubong. Ako na mismo ang lumapit sa pinto mo. Si Kiang ang kumakatawan sa kanya. Siya si Gu Xiaosheng, bilis, kumilos ka na. Pagdating sa dagat, hindi ka naman kailangang maging hari ng impyerno. Scarface Kiang, Lion Haifeng. Dahil gusto ninyong makuha ang akin. Sa araw na ito, ang dagat na ito, ay magiging libingan nyo. Scarface Kiang. Ikaw na sakim sa pera at walang pakialam sa buhay. Ngayon, ilulubog kita sa dagat na ito. Gusto kong makita kung gaano katigas ang barko mo.
Lu Xiaosheng, ulupong ka. Takbo saan, kanina lang nasa dalampasigan ka pa. Hindi ba't ang lakas ng tawag mo? Huminto ka nga. Bawiin ang 3. Lumapit kayo at pigilan siya. Scarface Qiang, tingnan natin kung mas marami ang tao mo. O mas maraming halimaw kung may 8 paa. Gu Xiaosheng. Anong klase ng kapangyarihan ang gamit mo? Pabayaan mo siya. Ang 5 milyon na ibinigay ng pamilya Liang, buong iyon na. Huli na, nakuha mo na ang pera ng pamilya Liang. At gusto mo pang kunin ang buhay ng buong pamilya namin. Ngayon na ang katapusan niyong lahat. Dong Kui. Nagbayad ka ng malaki para tawagin ang hinihintay mong si Yama. Naipadala ko na siya sa kabilang buhay. Ngayon, ang pamilya Liang naman ang susunod. Ang lakas ng loob mo talaga. Isang tabas, putol ang ulo. Pambili lang ng daan ang 5 milyong ito. Ituturing ko na lang na bayad na yan sa inyo, pamilya Liang. Pauna lang. Kabayaran na. Scarface Qiang. Nagpunta ka pa rito ng buong gabi, bakit wala kang imik? Itay, huwag kayong mag-alala. Ang miserableng iyon. Siguradong itinapon na sa dagat at pinakain sa mga isda. Dong Kui, magmulat ka at tingnan mo ng malinaw. Ito ang baril ni Scarface Qiang. Siya at si Dachuan, pinakain ng buo ang dagat. 5 milyon ang ginastos mo para bilhin ang buhay ng buong pamilya ko. Ako naman ang maniningil sa inyo, pamilya Liang. Sige, talo ka na. Lumayas ka rito ng may dalang basahang mukha. Kalahati ng negosyo ng pamilya Liang sa pantalan. Mula ngayon, sa akin na lahat. Kuya Xiaosheng. Dinala ko ang mga tao para sumuporta sa inyo. Tingnan natin ngayon. Sino ang mga ngahas magpakaswail sa pantalan? Dong Kui. Kahapon, pumirma ka at naglagay pa ng thumb mark. Ngayon, ako na ang hahawak dito. Ang kalahati ng tindahan ng pamilya Liang sa pantalan. At ang karapatang bumili. Kung hindi ka kontento, magtiis ka na lang. Ang pagbili mo ng taong mamamatay, masama talaga. Hindi pa tayo tapos magbilang. Talagang lantaran ang pag-agaw ninyo. 3 dekada nang nagtatrabaho ang pamilya Liang ko sa pantalan. Ano ang karapatan mong kunin ang pinaghirapan ko? Hindi ako papayag. Xiaosheng, alam ko nang malaki ang kapalaran mo. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamalaking boss sa pantalan. Mula ngayon, ako ang magtatakda ng bagong patakaran sa pantalan. Sino ang nanggigipit at nandaraya? Pinagsuot ko ng buhangin ang asawa ng mangingisdang iyon at itinapon ko siya. Tungkol naman sa pagbagsak ng pamilya Liang. Mamayang araw, pupunta tayo sa lungsod. Para bilhan ka ng pinakamalaking gintong alahas. Kuya Xiaosheng. Naayos na ang usapin sa pantalan. Pumasok tayo sa lungsod at buksan ang pinakamalaking bahay tinikan na may seafood. Batang Haifeng. Nababaliw ka na ba? Wala na akong kinalaman sa pamilya Liang. Bakit mo pa ako isinama sa bangkang ito? Matandang Ginoo. Kung hindi mo ipinakasal ang anak mo kay Xiaosheng. Ang pamilya Liang ko. Hindi sana darating sa gulong ito ngayon. Kuya Feng, umalis na tayo. Lahat ng tao ngayon ay nasa kamay ni Xiaosheng. Kapag nakita nila tayo, tapos na tayo. Tumahimik ka. Haifeng, nag-iisa na ako. Gusto mo ng pera, dinala ko na para sa'yo. Palayain mo ang mga daga sa bodega. May 2 milyong piso na cash sa kahon. Dalhin mo ang perang ito at maglaho ka agad sa lalawigan. Baka sakaling buhay ka pang makalabas. Sino ang nagsabing ililigtas ka namin? Ang baliw na ito talagang pumapatay ng walang awa. Ang buhay mo ang gusto ko. Payatot. Puntahan mo ang bangka at sindihan mo ang lahat ng langis. Ngayon, papatayin ko kayong dalawa. At sisirain ko ng tuluyan ang bulok na pantalan na ito. Kuya Feng, dahan-dahan lang. Anong nangyayari? May kung anong bagay sa tubig. Xiaosheng, ano ba talaga ang ginawa mo? Sinabi ko na sa'yo. Sa tabing tubig, ako ang mismong halimaw na may 8 kuko. Gibain ang bangkang ito. Iligtas si Xiaosheng. Nagkamali ako nang pinabayaan ko siyang umalis. Ayokong makipagsapalaran. Magsayang ka na lang ng lakas at humiyaw ka sa kulungan. Naipagbigay alam na sa pulis. Ikaw ang umupa ng mamamatay tao para manakit ng tao. Sa selda ka na lang bumilang ng natitirang buhay mo. Sino ang abala sa paggasgas ng kotse ko? Sino ang abala sa paggasgas ng kotse ko? Nasagi mo ang imported na kotse ko, hindi mo kayang bayaran yan. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong maigi. Bibili ako ng kotse. 3 milyon ang kotse na ito. Ngayon mo na agad iproseso. Ayusin mo agad ang papeles o palalayasin kita. Walang hiya. Ito ang kapatid kong iniligtas ko sa pantalan. Ngayon, ikaw naman ang magpaliwanag. Mukhang naligaw ang dalawa. Ito ang pinakamalaking villa district. Hindi lahat ng pusa at aso ay pwedeng pumasok dito. Sa lungsod namin, pantay ang benta ng lahat. Ngayon, ang kukunin ko ay ang nasa gitna ng baybayin. Yung pinakagitnang bahay na may tanawin ng dagat. 6 at 0 ang password. Buong bayad gamit ang card. Diretso mong isulat ang pangalan ng asawa ko na si Shen Ziu. Ngayon ko na kukunin ang susi. Isara mo ang susyan at pasukin natin. Hindi marunong sumunod sa patakaran ng Boss Jin. Kumuha ka ng isang probinsyano mula sa pantalan. Isang basang putik na niyog na paskil. Gusto lang magtayo ng pinakamalaking gusali sa lungsod. Sa lungsod, ako ang batas. Sa tingin mo, ano ka ba? Ang lakas ng loob mo talagang sumugod dito. Nagbubukas ako ng negosyo ngayon. Kung sino man ang humarang, ilabas niyo siya. Hoy, pakinggan mo akong mabuti. Pampangdagat, kanal, at buong hotel para sa pulong pangkalakalan ng lahat ng rehiyon.
Kalahati ng puhunan ko ang ilabas ko. Hindi ako papayag. Ang hotel mo ngayon ay magiging impyerno. Mga tao. Ang mabigat na paninda ngayon sa tindahan ay ilabas ninyo. Itaas ninyo para maranasan ng grupong ito sa lungsod. Mga walang alam sa mundo. Buksan niyo ang mga mata nyo. Hahaha. Aba, mahal kong asawa. Bluefin tuna. Pati ang may gintong batik na daga. Ito mismo ang pambihira lang sa mga alamat. Mga alay ng Panginoon ng dagat. Mula ngayon, ang batch na ito ng pinakamataas na uri ng paninda ay ibebenta lang sa akin ayon sa aking patakaran. Kung ayaw mo, subukan mo. Talagang isang batang bayani. Narinig ko na may 2 bluefin tuna. At isang may gintong batik na daga. Maglalabas ako ng 10 milyon. Bibilhin ko ng buo si Boss Gyu. Nagkamali ako, bulag ang mga mata ko. Mula ngayon, susundin ng buong samahan ang mga utos mo. Naipit na ang ugali at tapang ni Chaosheng. Ayos na ang mga gamit para sa kasal sa may villa. Lahat ng bigatin at maimpluwensyang tao sa buong lungsod. Naghihintay na para inumin ang wedding wine mo. Chaosheng, magiging mabuting manugang ko. Noon, bulag lang ako at hindi ko alam. Ikaw pala ang tunay na muling pagsilang ng Dragon King. Kaya lang ito ay simula pa lang. Sumunod ka sa akin, Chaosheng. Huwag ninyong isipin na madali ninyo kaming apiin. Chaosheng, nagawa mo talaga. Inapi ninyo ang mga tao namin. Ganap na kayong nayurakan sa ilalim ng aming mga paa. Ang ganda mo ngayon, hipag. Kuya, kailan ba tayo muling maglalayag sa malaking bangka? Napakalawak ng dagat. Mula ngayon, marami ka pang hindi matatapos na magagandang bagay na makikita.